ba? Amen po ba? Na-bless po ba ang bawat isa sa presensya ng Lord? Amen. So, sa lahat po na nasa online, magandang umaga po sa bawat isa. Kanina talagang grabe yung pagkilos ng Lord. Hindi ko ma-explain. Parang gusto ko pa, pero natapos yung praise. Mamaya, worship. Mamaya, tuloy natin yan. So, yan. So, ngayon pong umaga, ako po ay naatasan. Kita nyo? Naatasan po ako magdala ng salita ng Diyos. By grace, salamat po sa Panginoong Jesus. Before po tayo mag-proceed dun sa ating pag-aaralan, tayo po muna'y manalangin. Okay po? Sige po, tayo po lahat ay pumikit at tayo po ay muli, Panginoon, tayo lumapit muli sa Panginoon. Yes, God, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. We praise your name, we glorify your holy name, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa umagang ito. Panginoon, salamat, Panginoon, sa bagong buhay, sa bagong isip, Panginoon, bagong puso na binibigay mo sa bawat isa, Lord God. Lord, kami lahat ay naririto sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy na dumudulog sa iisang pananampalataya, Panginoon, na mangungusap ka ngayong umaga through your word, Panginoon. Lord, ihanda mo ang puso ng bawat isa, Lord God, sa oras nito, Lord God. Gawin mo matabang lupa ang puso ng bawat isa, Lord God. At ganun din, Lord, i-anoint mo yung lips ko, Panginoon, na tanging salita mo lang ang lalabas, Panginoon. Lord, sa oras na to, Panginoon, dinideklara namin, Lord God, na ang bawat isa na makakarinig ng iyong salita, Lord God, ay makakaranas ng freedom, Panginoon, kalayaan at kagalingan, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit, take over po, Panginoon. Kayo po mag-minister, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Balutan mo din po ng banal mong dugo, ng banal mong spirito, ang bawat isa nasa kanilang tahanan at yung mga taong naririto, Panginoon. Lord, salamat. At Lord, we pray din na ikaw magbigay ng magandang daloy ng internet connection sa bawat isa, Panginoon. Lord, kinakansala namin lahat ng gawa ng kaaway sa oras na ito upang ma-distract yung ang bawat isa. Lord God, Lord, we cast out it in Jesus' name. Lord, maraming salamat, Panginoon. At ito po aming dalangin. Lord, seal this prayer with your most precious blood in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. So, praise God. Ako po yung nagpapasalamat po talaga sa Panginoon. Ito pong buong week na to, ang daming nangyari. Sa totoo lang po, tahimik lang. Pero ang dami pong pangyayari. Hindi lang po sa akin, sa mga kabataan. Alam ko po buong mundo, buong Pilipinas, kanya-kanya ng may nangyayari, di ba po? Sino po yung nakapanood doon sa Afghanistan, Taliban, war? Nakita niyo po yung sa video? Kakaawa po yung mga tao. Sumasakay sila doon sa may gulong ng eroplano, tapos yung iba nalaglag. Talagang grabe na yung nangyayari. Ilang beses lumindol. Itong mga nakaraang linggo. Kung makikita nyo po, grabe yung mga nangyayari. Tayo pong mga Pilipino masayahin. Hindi po nakikita masyado pag meron tayo pinagdadaanan. Pero kung titingnan po talaga natin ang realidad, grabe po yung pangyayari. Hindi lang buong mundo, iba't ibang bansa. Mismo, even sa bawat isa. Alam nyo po ba, ilan po yung, di ba nung last, nag-Bible study, Thursday, yung umattend, mag-asawa, positive sila. Pero umattend siya ng Bible study. Tapos yung pong isang sinesel group sa Candelaria, buong pamilya. Positive din po, naka-quarantine. Tapos yung isa, ganun din, tsaong daw. Kung iisipin nyo po, kung titingnan nyo, talagang nananagana ng pagkilos ni Satanas sa oras ng panahong ito. Pero hindi po, di ba? Sa atin, ang Lord po pa rin, ang mas namamayani, mas kaya ng Lord natin. Amen? Amen po ba? So, sabi po dito, ang akin pong i-share, sorry po doon sa media, hindi ko po nakapagbigay ako ng praise. Yan. So, praise. Ayan, praise. Okay, doon po nahugot. So, ang i-share po natin ay, in Jesus' name, wala pong makakapigil sa salita ng Lord. Amen? Amen po ba?
So, ang i-share ko po, ang ating pong title ngayon ay Essential. Okay. So, alam naman po natin yung mga nakaraan, yung essential about sa lugaw. Pero, ano po ba yun? Ano po ba dapat ang pinag-uusapan o sabihin nating essential o absolutely necessary or extremely important? Ano po, nung last week po talaga, grabe yung message din ng Lord. Talagang, si Lord Jesus lang po, si Pastor Tim po yung nag-share noon. Balikan nyo po dun sa mga hindi nakapanood, nung Sunday service last week. Yung the need natin is seek si Jesus. Kasi si Jesus lang yung kailangan natin talaga. Siya yung extremely important na kailangan natin. So ngayon, kung mapapansin po natin sa sitwasyon natin ngayon, ang dami po na physically sick. Totoo po? Physically sick. Ang dami. Mga anlapit na. As in, anlapit na. Hindi na yung nabalitaan mo lang sa ibang bayan, kundi nandyan lang sa paligid. Hindi na tayo mag-name. Nandun din yung spiritually sick. Ang daming naglaylo. Kasi nga po ganang sitwasyon. Lord, ba't ganito nangyari? Diba nagtitiwala naman ako sa iyo, Lord, ba't ganito? Nagbibigay naman ako sa iyo, Lord. Parang ganun, diba? Financially sick. Diba? Sa oras pong tayo po ngayon ay mag-a-uproot. Ito pong ating pag-uusapan, mag-a-uproot po tayo. Kasi kahit ano pong declaration at magagandang message ng Lord, pangako ng Lord, kapag may naharang, hindi makakapasok sa atin. Paano tayo lalapit kay Lord Jesus kung may wall? So ngayon mag-a-uproot tayo para makalapit tayo kay Jesus ng todo. At the same time, yung mga pangako na dinideclare natin, ma-receive natin. Naunawaan po ba natin? So, yun nga, sabi ko nga dito, relationship, di ba? Na-lockdown, hindi nakakapagkita masyado, ganan. Di ba po? Hindi naman lahat may pang-load para makachat. Amen? Emotionally sick. Ayan, at yung mentally sick. Share ko lang din, parang 5 months ago, 6 months ago, meron po ako nakausap, doon po sa isa sa, may YLC tayo, merong 4th year high school, depressed, nag-suicide. So yung depression po, hindi yan dapat binabaliwala. Dapat yan pinagpe-pray. Dapat inilalapit sa Lord talaga yan. Hindi po basta-basta, depressed daw, ganyan-ganan. Katulad po nun, 4th year high school, nagkitil ng sarili niyang buhay. So, talaga pong nung may nagsabi sa akin nun, hindi daw alam kung dahil daw sa module o pero sa tingin ko, hindi ganun yun eh. Malalim yun. So, kung makikita natin, lahat tayo, i-check natin sa ating sarili, self-evaluation, marami po kasing pwede akong i-share na ito maganda, ganito, pero dito po ako dinadala ng Lord. Ito pong mensaheng to, hindi lang para sa inyo, ito'y para sa akin at para sa ating lahat. Gusto niyo po bang gumaling? Saan po kayo sick? Saan parte kayo may sakit karamdaman ng buhay natin? Emotionally, mentally, financially, spiritually, physically, lahat po yung kayang pagalingin ng Panginoong Jesus. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya pong pagalingin ng Panginoong Jesus talaga. Pero sabi nga po dito, kailangan may uproot tayo. Yung wall na humaharang para tayo ay gumaling. Ano po ba yon? Sige, basahin po natin yung ating text ngayon. James 5:13-18. Ano ba yung kailangan nating gawin para todo tayong makalapit sa Panginoong Jesus at ma-receive yung mga planuhin at yung mga kagalingan galing sa Panginoon? James 5:13-18. Ayan. Sabi po dito, nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Ano pong sabi ba dyan? Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. So, Panginoong Jesus po yun. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at papatawarin ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Kagaya, normal na tao si Elias. Kagaya natin. Nang mataimtim siyang nanalangin ng huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Tama po ba? 6 na buwan. 3 years and 6 months.
At nang siya nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Nakita niyo po yun? So dito may dalawang bagay ako nakita. Ano po? Ito po yung ating, wall. Sabi dito, kung makikita po natin, alam naman natin, ang kasalanan siya ang naglalayo sa atin sa Diyos. Hindi karaniwang gusto ng tao pag-usapan ang tungkol sa kasalanan. Ang gusto ng tao, blessing. Gusto ng tao yung tama sa kanya. Bihira yung gustong pag-usapan. Praise. Yan. Okay. In Jesus' name. So, ulitin ko po. Hindi gusto na praise. Yan. Okay na po ba? In Jesus' name. Parang ayaw talaga ng kaaway na pag-usapan, ano? Pero pag-uusapan natin sa ayaw at gusto niya. Amen? So, in Jesus' name. Nakakagigil yung kaaway. So, ayaw ng tao pag-usapan kung saan siya mali. Amen? Totoo, hindi. Di ba ang hirap? Parang hirap tanggapin na, ay, mali ako doon. Ang hirap. Pero alam niyo po ba na yung kasalanan nga, yun yung nagiging wall, kaya hindi tayo totally makalapit sa Lord at totally hindi natin ma-receive yung kagalingan, pagpapatawad ng Lord at yung mga blessing at pangako ng Lord. Napansin niyo po ba, ilang beses ka nag-declare pero hindi nangyayari? Naisip po ba natin na baka yun ay may wall, humaharap na mali sa atin, kasalanan? Amen po ba? So dito, sabi diyan, ano po, sige, pag-usapan po natin yung dalawang klase ng kasalanan. Ang unang kasalanan po, types of sin. Ang una po ay sin of commission. Ayan. Ano po ba ang sin of commission? Ang sin of commission po, ito yung alam mo na kasalanan pero ginawa mo pa rin. Amen? Pumatay, magnakaw. Nakalagay yan lahat sa Bible. Amen? So, ang mababait na tao, sasabihin po nila, real talk, sasabihin nila, ay, hindi ako nagkasala. Mabait ako, hindi nga ako nag-chismis hindi nga din ako nandaya. Dito po sa sin of commission, nasa 1 John 3, 4-6 po siya. Sige, pwede po ipakita. 1 John 3, 4-6. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sa Bible, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya ay walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Okay, tayo po mga nakakilala na sa Panginoon. Ang sabi po dito, hindi daw nagpapatuloy sa kasalanan. So, sabi dito, di ba po, dalawang klase, di ba? Yung sin of commission, yan. Paunawa po muna natin, kasi baka merong hindi magsabi, ay, ayokong pakinggan yan kasi hindi naman ako nagkasala. Ito po yung isa, sin of commission. Yung pangalawa po, sin of omission. Ito po yung alam mong tama pero hindi mo naman ginawa. Yes, mabait ka. Pero hindi mo ginawa yung tama na sa tingin mo ay tama sa paningin ng Lord. Tumahimik ka lang. O kaya naman, halimbawa, kagaya po nito, lack of faith. Lack of faith. Yung ikaw ay hindi na nampalataya sa Lord. Ano po? Parang feeling mo, hindi mabigat yun. Hindi naman ako nagsinungaling. Hindi naman ako nagnakaw. Pero alam niyo po ba na nagkasala yun? Mababasa niyo po yan sa Romans 14:23. Romans 14:23. Ano po? Tithes and offering. Yung hindi natin ibigay. Ano po? Ang para sa Diyos, tayo po ay nagkakasala. Ano po? Ulitin ko po, pinag-uusapan po natin ito para ma-uproot at tayo po ay makareceive ng freedom at kagalingan. Amen? So, hindi po para i-condemn ang tao. O kung sino mang nakikinig ngayon, hindi para i-condemn ka ng Lord, kundi gusto niya lumaya ka at makareceive ng kagalingan. Amen po ba? Amen. So, sabi po dito, kagaya, doing the right things. Proverbs 3:27. Ayan, ipa-flash lang po ng ating mga gwapong media team. Ano po? Sharing the gospel or yung commitment natin sa Lord. Alam niyo po, ang sabi ng Bible, walang ni isa na hindi nagkasala. Nagkakasala ang isang taong nagsabi na hindi siya nagkamali. Amen?
Ayun po yung sinasabi ng Bible. Ngayon, ang sabi po dito, yung dalawang kailangan natin, essential na gawin natin sa panahong ito, na ganito ang sitwasyon. Ano po? Yung una, nasa verse sa James 5, ano po, yung pinasa natin kanina. Ang number 1 po ay confession. Confession. Confession of sin. Ano po? So, ulitin ko po, ang confession of sin po ay kadugtong nun ng repentance. Ayan. Bigyan po natin ng pag-unawa. Ano po? Ang confession of sin po, sinasalita mo, inaamin mo na nagkamali ka sa Lord. Ano po? At even sa tao, ano po? Inaamin mo, mali ako doon. At ang repentance po, kadugtong noon. Ano po ang repentance? Yung willing kang magpabago sa Lord at you will not sin no more. Sabi nga ni Jesus, go and sin no more. Pipiliin mo na hindi na gawin yung mali na nagiging wall, kaya hindi mo ma-receive yung kagalingan, anumang aspeto ng buhay mo ang may sakit. Nakuha po ba natin? So, ang first point po natin ay confession of sin. Ito po yung essential. Ano po? Kasalanan ang nagiging hindrance kung bakit hindi tinutugon ang panalangin natin, kung anumang aspeto ng buhay natin ang merong sakit. May nabasa din po ako, ang sabi po dito, lack of confession can produce depression. Nadidepress ka. Alam mo, nagkamali ka. So, mentally sick. Ano po? Feelings of guilt, discouragement, so emotional, lack of assurance. Ano po? So, sabi dito, balikan natin, bakit nga ba hindi natin kayang mag-confess ng kasalanan natin? But ayaw natin mag-repent? Ano po? Ang una, kasi hindi mo alam na nagkamali ka. Ignorance. So, ngayon, re-reviewin natin, evaluate natin. Baka meron tayong kailangan i-confess sa Lord para totally ma-receive natin yung pangako ng Lord. Ang dami nating idineklarang salita ng Lord, di ba? Amen po ba? So sabi po dito, maaring hindi mo alam na nagkamali ka. Amen? Kaya hindi ka makapag-confess ng iyong mali na nagawa. Amen? Pero ang sabi ng Bible, sa Bible mo makikita kung ikaw ay nagkamali o hindi. Kaya kapag hindi po tayo, sabi natin tamad tayo magbasa ng Bible o hindi natin binubuklat ang salita ng Panginoon, hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nakikinig, hindi talaga nating malalaman na mali na pala tayo. Amen? So, kailangan po talaga tayo ay nagre-read, nagme-meditate ng salita ng Lord, nakikinig ng salita ng Panginoon. Ang standard ng good and evil ay nasa Bible. Standard ng Lord. Amen po ba? So, ano pa po ba? Minsan kaya hindi tayo makapag-confess ng sin natin. Ano po? Kasi na-enjoy pa. Or, malit lang naman to kaysa sa kanya. Siya nga nagnakaw. Ako, konti lang naman. Nagsinungaling lang ako. Ano po? Minsan ganun po nangyayari. So, kanina binanggit ko po, ano po, yung 2 types ng sin. Yung sin of commission at sin of omission. So, ibig sabihin, lahat po tayo, kailangan mag-confess at mag-repent sa Lord. Tandaan po natin, ang kasalanan, ang dahilan kung bakit hindi tayo, yun ang nagiging dahilan kaya tayo napapalayo sa Lord. Amen? So, sino po ditong walang kasalanan? Amen? Lahat po tayo, yan po ang sabi ng Bible. Lahat tayo. So ngayon, naunawaan po natin na meron tayong mali. Amen? Sin of commission o sin o omission man yan. Tama na hindi mo ginawa, nagkamali ka pa rin. So ngayon, sa pagko-confess natin sa Lord, para ma-uproot yung wall, para makapasok yung pangako ng Lord sa buhay natin, makareceive tayong freedom at ng kagalingan. Ano po? Ano ang dapat gawin natin? Mag-confess na may 2 H. Ayan, dito po ako papasok. So sabi po dito, confess with all honesty. I-confess natin ang ating sin with all honesty. Amen? Honesty is not just about telling the truth. It's about being real with yourself and others about who you are. Alam niyo po doon sa Expositor's Bible, yung verse nito, sa James 5:16, yung confess your sin to one another and pray for one another. Ano po? Nasabi doon, quick to admit fault. Quick to admit fault. If you really want freedom from sin, be honest.
Aminin natin sa Lord, Lord, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Amen? Kasi hirap na hirap ang taong aminin na nagkamali siya. Kahit sa kapwa-tao. Di ba po? Pride yun. Hindi makakakilos ang Lord kapag nandun yung pride natin. Nakalampas ka sa pagsasalita, Lord, inaamin ko, mali ako doon. Ramdam natin yun. May conviction at conscience tayo. Amen? Aminin lang natin, yun yung panawagan ng Diyos sa oras na ito. Gusto mo ng kagalingan? Gusto mo ng freedom? Ang gusto ng Lord, aminin mo sa Kanya yung totoo. Nagkamali ako, Lord. Nagkamali ako. Amen? And kadugsong na ng repentance na, Lord, inaalaw ko, baguhin mo ako. Ayoko na. Sabi ni Jesus nung magpagaling siya ng may sakit, go and sin no more. Di ba po? So, kung makikita po natin dito, ano po? Kung hindi tayo magiging honest, ano po? Hindi natin alam kung saan tayo magre-repent. Hindi tayo mag-180 degree na tatalikod. Kung hindi tayo magiging honest sa sarili natin. Ramdam nga natin pag lumagpas tayo sa pagsasalita kahit joke lang. Ano po? Gusto na Lord maging honest tayo. Sabihin natin yung totoo. Alam niyo po, pag nagpapa-check up, ano po, napansin ko po, pag nagpapa-check up sa doktor, sasabihin sa'yo, kailan pa yan nangyayari? Ano pang naramdaman mo bukod sumakit ang ulo mo? Yung tiyan mo? Ano pang parte ang masakit? Doon po sa pagtatanong ng doktor sa check-up, kailangan maging honest ka. Kailan pa yan nangyari? Hindi pwede tayo magsinungaling. Bakit? Hindi kanya magagamot. Ganon din po sa Panginoon. Bakit ayaw natin sabihin yung totoo? Siya yung makakapagpagaling sa atin. Actually, alam naman ng Lord lahat sa atin, pero ang gusto niya, yung honest tayo. Sa confession natin sa Kanya, hindi pa rin tayo nagkakasala ng lying. Nakuha niyo po ba? Amen po ba? Nag-i-start po tayo ngayon na mag-uproot ng wall para yung pagpapala ng Diyos, ang kagalingan at freedom ay ma-receive natin. Amen? Naano na po ba natin? Nararamdaman na po ba natin? Amen po ba? So, sabi po dito, be honest to yourself. Be honest to God. Kung gusto mo talagang gumaling. Ano po? Sabi po sa Psalms 139, 1-4, alam na Lord naman lahat. Ano po, lahat-lahat sa atin. Ang sabi po dito sa Psalms 139, 1-4, babasahin ko po sa Tagalog. Ako ay iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Sino po ba makakapagsinungaling sa Panginoon na hindi ka nagkamali? Ako ay iyong nakikita, gumagawa man o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Although ang Lord alam at saliksik lahat sa atin, ang gusto na Lord, paglapit natin sa Kanya, pag nag-confess tayo with all honesty, ano po, pag ikaw may karelasyon, di ba gusto nyo honest? Alam mong mali na alam mo na, narinig mo na sa iba. Pero gusto mo pa rin marinig sa Kanya. Doon mo lang siya mapapatawad. Pag sa Kanya na mismo nang galing. Di ba po? Naunawaan niyo po ako? Tao yun So sa Lord, ang Lord po'y may damdamin din. Ano po? So, we have to be honest with ourselves if we ever want to find freedom. Yung denial, ano po? Huwag na nating i-deny. Alam naman po ng Lord yan. Maitago man natin sa tao, hindi maitatago sa Diyos. Why not maging honest na lang? Para tayo ay mapagpalad, lalo tayong makalapit sa Lord. Amen po ba? Sabi po dito, surrender it all to God if you really want to be healed. Amen? Yung po yung isang, napansin niyo po, sa lahat ng pinagaling ng Panginoong Hesus, dun sa kanyang 4 Gospels, ano po, meron po siya sinasabi na you are healed and your sin is forgiven. Amen? So kita doon, na ang nagiging hadlang ay yung sin. Ano po, ang kailangan ng taga, mag-confess tayo sa Lord at mag-repent. Yung pangalawa pong H, dalawa lang po ito. H, na pagko-confess natin ng sin sa Lord. With all humility. Meron po ako narinig na dati, sabi niya, ayoko magturo ng humility kasi susubukan ako. May narinig po akong gano'n, pero iniisip ko po, bakit tayo matatakot? Ay nagpapaayos tayo sa Panginoon.
Yung mga taong ganyan, yun yung mga ayaw lang magpaayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So sabi dito, 2 Chronicles 7:14, if my people, 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Gusto niyo po bang mahil ang land natin? Mahil tayo? Nasa sa inyo po. Ako po'y tagahatid lang ng salita ng Diyos. Pero ang choice po'y nasa inyo. Gusto niyong gumaling? Ano mang aspeto ng buhay niyo? Ito po ang sabi ng Lord. Humble ourselves. Kasama po ako doon. Tayong lahat. Ano po? Amen po ba? Humility is a personal choice. Sabi nga po doon sa A Call to Grow, doon sa aming cell group, ano po? Humility is a personal choice. Sa 1 Peter 5:6, binanggit po yun. Pwede po ba 1 Peter 5:6? Kahit NIV po. Ayan. Sabi po kasi doon, humble yourselves before God. Sabi pong ganon. Hindi po sinabing, i-humble ka ng ibang tao. Ikaw mismo. You choose to humble yourselves. Amen? Kasi ang Lord, kaya ka namang i-humble, kaya lang masakit. Humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Humble yourselves. Ang Diyos, kaya tayong i-humble. Kung tayo nagmamata sa akala natin, kaya natin, hindi tayo nagkamali, yung iba nagkakamali, ikaw walang pagkakamali. Amen po ba? Ang sabi po diyan, humble yourselves. Kaya ng Lord i-humble kapag hindi ka nag-humble. Kaya lang masakit. Kaya sabi ng dito, if you refuse to humble yourselves, God will humble you. God will humble you. Gusto niyo po ba yun? Alam niyo po nung nag-cell group kami, naalala ko po, ang pangalan niya ay si Vanji. Ano po? Yan, hello Vanji. Yan, isa sa sinasal group natin. Ano po? Sabi niya, Mami, naintindihan niya, sabi niya, Mami, ano pala yun? Ibig sabihin, para yung ama dun sa anak. Sabi niya ganon. Sasabihin ng tatay, papasok ka ng bahay, ng kusa, o papasok ka ng may palo. Ganon din. Hihintayin pa po ba natin na may maranasan tayong hindi maganda para i-humble natin ang selves natin before God? Aminin natin na nagkamali tayo, kaya nararanasan natin ang iba't ibang sitwasyon. Natandaan niyo po ba yung dalawang sin, omission at commission? Pwedeng hindi ka nga nang aawi, hindi ka nagsasalita ng masama o hindi ka nagnanakaw, pero meron kang tama na alam mo, pero hindi mo ginawa, nagkakasala pa rin. So walang tao na hindi nagkasala. So ang sabi doon, humble yourselves. Alam niyo po, tumurok yun sa puso ko yung sabi, if you refuse to humble yourselves, God will humble you. Ay di piliin ko na lang na mag-humble. Paano po ba yan? Sumunod doon sa salita ng Lord. Alam mo na yun yung sinasabi ng Lord, magpatawad ka. Sabi ng Lord, magpakumbaba ka. Sumunod tayo doon. Pag-humble po yun. Pero if you refuse to humble yourselves, gagawa ang Lord ng sitwasyon para ikaw i-humble kasi ayaw ng Lord maging proud ka. Kasi ang pinakaunang karakter ni Satanas ay proud siya. Diba? At hindi mo marireceive yung mga pangako at declaration na verses sa Bible. Diba po? Kaya sabi dito, yung dalawa, pag tayo po ay nagko-confess ng ating mga kasalanan sa Panginoon na siyang nagiging dahilan, kaya hindi natin ma-receive, siya yung wall. Ano po yung mga kasalanan na yan? Dapat daw po, with all honesty and with all humility. Amen? Stop comparing ourselves, to others. Amen po ba? Kung sa tingin mo, maliit ang kasalanan mo, malaki yung kanya. Sino pong may sabing may size ang kasalanan? Meron po bang size ang kasalanan? Sabi sa Bible, wala po. Lahat ay nagkasala. Amen po ba? Lahat po ay pag sinabing nagkasala, yung mga mali sa Panginoon. Amen? So sabi po dito, sinabi po yan sa Romans 3:23, we all fall short. Kaya hindi natin pwedeng i-compare ang sarili natin na mas mabuti tayo sa iba. Amen? Ano pa pong sabi? Philippians 2:3, huwag mong isipin na mas mabuti ka or higit ka sa iba. Don't be selfish. Ang sabi dito, be humble, thinking of others as better than yourselves. Ano pa po? Puro verses po tayo. Ano po bang magagawa ng salita ko? Ako'y tao lang. Pero pag salita po ng Lord ang nangusap sa bawat isa, ano po? Talaga pong ito ay
makapangyarihan. Amen? Basahin po natin ang 1 John 1, 8 to 10. Yan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Nakuha po ba natin? So lahat po tayo ay maghahambol sa Panginoon. Nasa inyo po ang choice. Kung hihintayin nyo po na i-humble tayo ng Lord o ikaw mismo susunod sa salita ng Lord na mag-humble para hindi mo na maranasan yung pag-humble ng Lord sa atin. Amen po ba? Ano pa po? Sino po yung kinalulugdan ng Lord? Luke 18:9 to 14. Luke 18:9 to 14. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y, ayan, okay. Umpisahan po natin sa 9. Sinabi rin niya ang talighagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May 2 lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. So ito yung mga nagkukupit, tax collector. Tumayo ang pariseyo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Kita niyo po, tinitingnan niya na mas mataas siya sa iba. 2 beses akong nag-ayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Kita niyo po, nasunod siya. Pero yung puso niya, samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang nang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Kita niyo po, with all honesty, with all humility, sinabi yun nung tax collector. Sinasabi ko sa inyo sa verse 14, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Nag-confess siya. Di ba po? Ngunit ang unay hindi sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen po ba? 1 Peter 5:5. God resists the proud and He gives grace to the humble. Nakita niyo po? Paglapit natin sa Panginoon, ito po yung 2 H na kailangan talaga natin para ma-uproot yung wall. Amen? Alam niyo po, hindi lang po kagalingan ang hatid pag tayo nagko-confess ng sin natin sa Lord at nagre-repent. Awit 51:17. Ito po yung gustong handog ng Diyos. Awit 51:17. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pagpapakumbaba. Ayan. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Kita niyo po? Proverbs 28:13. Sa Tagalog po ulit. Kawikaan 28:13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Sin of omission. Ito ang pangako ng Lord. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Sa lahat po na nakakarinig ng salita ng Diyos na ito, ang Diyos po ay nananawagan. Ito po ang panawagan ng Lord. Ano po? Confess our sin with all humility, with all honesty. Ano po? Ano pa po? Sabi dito. Ang ganda sa English din pala niyan. Whoever hides their sin will not be successful. But whoever confesses their sin and stop doing wrong will receive mercy. Gusto niyo po ng mercy? Gusto niyo maging successful? Huwag i-hide ang sin sa Lord. Confess their sin and stop doing wrong. Amen? Hindi po para i-condemn tayo kung ba't natin pinag-uusapan to, kundi para makalaya at gumaling. Amen?
So, yun yung una na essential na confession of sin sa panahong ito. Pangalawa po, sa James 5:16 pa rin, pray for one another in Jesus' name, syempre. Sa pangalan lang ng Panginoong Hesus tayo, mananalangin. Pray for one another. Diba po? Pangalawang point po yan. Under po niyan, yan, sino po ba ang, alam niyo po, ito po nakapagturo ako sa LSP, yun, na-share ko yung ilan dito. Tapos po yung, ayaw akong paalisin ng Lord dito. Yung po pala, alam niyo po, yung sunod-sunod na linggo, kami po ni Pastor Conrad ay, yung phone ay ring ng ring. Ang dami pong may sakit. Talaga. Ay talaga pong aanuhin kayong dibdib mo pag lalo't malapit sa iyo. Ano po? Pero sabi dito, pray for one another. Alam niyo po ba na si Jesus ay ang great intercessor? Kung tayo nakipag-isa sa Panginoong Hesus, bakit hindi din tayo intercessor? Hindi po dapat na tayo lamang nagpe-pray para sa sarili natin. Sa pakinabang natin, kundi hindi lang tayo tinawag to share the gospel, pero tinawag din tayo para mag-pray para sa iba. Amen? Hindi tayo ginawa ng Lord na selfish, kundi kagaya niya, selfless. Amen? Ano po yung pinaka-best? Napansin niyo po yun sa Afghanistan, yung mga tao doon? Ano po bang kaya natin itulong doon? Wala tayong ibang maitutulong kundi panalangin. Kaya po ba natin pumunta doon? Hindi. Kaya ba natin iligtas sila? Kahit mag-rally tayo dito, may magagawa ba tayo? Wala. Pero pag nilagay mo sa kamay ng Diyos, sa makapangyarihang kamay ng Diyos sila, maayos lahat. Kayang iligtas ng Diyos yon. Physically man or spiritually, kaya ng Diyos yon. Ang kailangan lang, ipanalangin din natin sila. Alam niyo, sabi nga, ang pananalangin, inaalaw mo ang Diyos na kumilos. Hindi sa sariling lakas mo. Amen? Sa sariling lakas natin, hindi. Praying for one another is the best na maibibigay natin sa panahong ngayong pandemic. Amen? Hindi ka pwedeng, kahit bigyan mo ng pera, naalala ko, alam nyo naman po, yung amin pong cute na pamangkin si Zane ay na-admit nung nakaraan na thank you Lord, magaling at nakalabas. No po, sabi po ni ate, puno daw ng bata ang mga ospital natin ngayon. Puro COVID. Kaya ayaw ay admit nung una. Kahit po bigyan natin sila ng pera, kahit marami kang pera, may kasiguraduhan po ba ang kagalingan pag binigyan nyo ng pera? Yes, nakakatulong ka. Pero ang best na may tutulong natin ay panalangin sa isa't isa. Yung idulog sa makapangyarihang Diyos na may kakayanan ng lahat. Jeremiah 32:17, He is the God of all flesh. There's nothing hard for Him to do. Amen? So wag po nating, yung term po namin kasi sa kabataan katamaran Huwag katamaran manalangin. Kasi masyado nang mahaba antok na ako, pagod na ako. Alam niyo po ba, yun yung po protekta. Pag dinudulog mo lahat sa kamay ng Diyos, ang bawat sitwasyon, bakit natin kakatamaran? Amen? So pray for one another. Amen? So bilang tayo na tagapanalangin, ano ba ang dapat meron tayo? Para sure ball yung ating panalangin. Doon po sa verse 15, pabalik nga po sa James 5:15. Ano nga po, Mr. Media? After po nitong dalawang to, tayo po'y mananalangin. Amen? Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Nakita niyo po yon? Bilang tayong tagapanalangin, kung mismong tayo walang pananampalataya, hindi naniniwala, gagaling yung ating pinapanalangin. Ano po? Bakit tayo tutugunin ng Diyos? Amen? Yung ating pananampalataya, panalangin may pananampalataya, hindi yung masabi mo lang. Amen? Dapat meron tayong faith. Yun ang under po doon sa pray for one another. Mark 11:24. For this reason, I am telling you, whatever things you ask for in prayer, in accordance with God's will, believe with confident trust that you have received them and they will be given to you. Amen? Without faith, we cannot please God. Kung mananalangin po tayo para sa iba, higit sa lahat sa ating pamilya,
Amen? Yung pananampalatayang prayer na may pananampalataya. Amen? Yung pangalawa po, ano po ba ang dapat meron na sangkap pag tayo ay nagpe-pray? Verse 16, personal purity. Personal purity. Yan. Sabi po dito, kaya nga ipagtapat ninyo sa mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Ipagtapat ang ang kasalanan. Purity. Kasi, sabi nga, ang ganda, sabi dito, as tayo mga nakakakilala sa Lord, we need to take continual inventory of our walk with God because if things are not morally, ethically, and spiritually right in our life, the effectiveness of our prayers will be hindered and will be powerless. Kasi bago pa, katulad kanina, kaya kailangan natin mag-confess para makalapit tayo sa Lord ng totoo at todo. At ma-receive natin. Ganon din pag nananalangin tayo sa iba. May wall agad. So hindi natin maidulog ang iba. So, kailangan nandun yung ating confession, yung ating personal purity. Psalm 66:18. Psalm 66:18. Sa Tagalog ko po babasahin. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Psalm 66:18 po yun. Proverbs 15:29. Pinakikinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Amen? Even in our prayer sa iba, hindi lang sa ating sarili, kailangan natin ng personal purity. Ano po, ito po'y panawagan ng Diyos sa oras na ito. Kung gusto natin magkaroon ng freedom at kagalingan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen? Binibigyan na tayo ng Lord ng way kung paano. Ang kailangan na lang sumunod tayo. Suko natin sa Panginoon. Amen? Wala naman tayong kakayanang baguhin ang sarili natin, alisin ang sariling kasalanan. Ang Diyos lang ang may kakayanan. Amen? Sa oras pong ito, ano po? Siyempre tayo po na nakaunawa. Tayong lahat na nakikinig, alam ko po naunawaan dahil nag-minister po ang Banal na Espiritu sa bawat isa. Naniniwala po ako na ang Diyos po nagpaliwanag, nagbigay ng deep understanding ng word niya sa bawat isa. Ano po? Let's pray doon naman sa iba na magkaroon ng conviction of sin. Amen? Alam niyo po si Jesus, nung nanalangin siya, di ba siya yung great intercessor, even in his last breath, nung nakapako siya sa krus ng Kalbaryo, ano sabi niya? Nag-intercede siya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen po ba? Intercessor si Lord. Ngayon, eto sa pag-intercede natin sa iba, ano ba laman ng prayer ng Lord? Napansin niyo po ba doon sa 4 Gospels? Ang unang pinananalangin ng Lord, di ba? Yung conviction of sin ng mga tao na manumbalik. Di ba ginamit din niya si John the Baptist, sumisigaw sa ilang, repent, repent, repent. Kasi hindi makakapasok si Jesus, hindi makakagalaw ang Diyos sa buhay natin kung hindi tayo magko-confess ng sin at magre-repent. Nakita niyo po ba yon? Yung pangalawa, anong pinagpe-pray ni Jesus? Praying for the sick. Physically and spiritually yon. Kasi ang sabi ni Jesus, pinagaling ka na, sabi doon, and I forgiven and sin. So, ibig sabihin, dalawa. Ang ginagawa ni Lord, hindi lang physically pinagagaling, but spiritually pinagagaling. Marami ngayong, wala naman sakit, di ba? Walang sakit sa katawan. Pero spiritually, sick. Yung walang pagkakilala sa Diyos, di ba? Hindi ina-acknowledge ang Lord sa buhay nila. Amen? So, sa oras pong ito, tayo po ay mananalangin, i-apply po natin ang ating napag-aralan. Wrap up ko lang po. Ano po? Yan. Short lang po ito. Ano po? Napansin niyo po ba? Dahil more on prayer po tayo ngayon. Ito po ang kailangan ng lahat. Idulog sa makapangyarihang kamay ng Diyos ang bawat isa. Amen? So kanina napag-usapan po natin yung 2 essential na dapat nating maunawaan. Ano po? Yung pong confession of our sin. Ano po? Under po noon. Yung po ay sin of omission at sin of commission. Ano po? Under po noon ay yung with all honesty and with all humility. Magpe-pray po tayo ngayon.
with all honesty at with all humility sa Lord. Iko-confess natin yung ating sin para walang maging wall. Mag-a-uproot po tayo. Amen? At yung praying for one another, si Pastor Conrad po ang magpe-pray, praying for the sick. Ina-acknowledge ko naman po yung gift ng Lord. Ano po? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Sa lahat po nasa online, ano po? Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Lord ngayon. Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang lumaya? Spiritually, physically, financially, emotionally, mentally, relationally. Ano po? Gusto niyo po ba? Ang sabi ng Lord, confess your sin with all humility, with all honesty. Ang Diyos ang nakakasaliksik sa bawat isa. Sige po, tayo po lahat ay dumulog sa ating makapangyarihang Diyos. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Binibigyan ka po ng pagkakataon ng Lord sa oras na to. I-confess nyo po, hindi ko po alam. Pero kayo po nakakaalam. At kung hindi nyo alam, i-impress ng Lord sa oras na to, saan tayo nagkamali? Ano po? With all honesty, with all humility. Lord, we humble ourselves before you, Lord God. Inaamin namin, Panginoon, nagkamali kami. Lord, nakalampas kami sa aming pagsasalita. Sinasadya man namin to, hindi. Lord, humihingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Lord, may naisip kaming mali. Even sa ibang tao. Lord, inihingi namin to ng tawad sa iyo. Nakapag-curse kami, Lord, nang hindi namin sinasadya. Lord, inihingi namin ng tawad to sa iyo, Panginoon. Lord, may mga bagay kaming alam naming tama sa paningin mo, pero hindi namin ginagawa, Lord Jesus. Inihingi po namin to ng tawad sa iyo, Panginoon. Inaamin namin. Lord, gusto po namin lumaya. Gusto namin ng kagalingan, Lord God. Lord, ipinangako mo, Panginoon, sa iyong salita. Lord, sabi mo, humble ourselves before you, confess our sin and repent. We will receive the freedom, Panginoon, at kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, lahat po, Panginoon, na nakadulog sa iyo sa oras na ito, sa lahat na nasa online, nandito, Panginoon. Lord, lahat kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Kumilos ka po sa aming buhay, Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Alisin mo lahat ng wall, Panginoon, upang kami makalapit ng totohanan sa iyo. Alisin mo lahat ng wall upang ma-receive namin, Panginoon, ang iyong mga pangako, Panginoon. Pangako ng kagalingan, Panginoon. Pangako, Panginoon, ng kaasensuhan. Lord, pangako ng kalayaan, Lord God. Pangako ng kapatawaran. Lahat ng pangako mo, Panginoon. Favor upon favor, blessing upon blessing, Lord God, ng mga pangako mo, Panginoon. Kaligtasan, salvation, Panginoon. Lord, sa oras na to, Panginoon, Lord Jesus, gusto naming ma-receive yun. Lord, sa oras na to, nagpapakumbaba kami. Humihingi ng tawad, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na, Lord, sin no more, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord Jesus, sa kapatawaran mo, Panginoon, sa kagalingang marireceive ng bawat isa. At na-receive na, Panginoon. Lord, we thank you in advance, Panginoon, Lord God. Thank you for the deep understanding of your word sa bawat isa. Thank you, Panginoon, sa blessing, Lord God, na nabuksan dahil wala na yung wall, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. We expect the unexpected things, Panginoon. Lord God, sa oras na to, mula sa oras na to, sa mga susunod na araw. Salamat sa kagalingan from head to toe. Spiritually man to, Panginoon. Physically, mentally, emotionally, spiritually, financially, Lord God. Salamat sa inner healing, Panginoon din. Physical health, salamat, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ang kapurihan ay sa iyo lamang, Panginoon. Lord, ito po aming dalangin. Seal this prayer with your most precious blood in Jesus' name. Amen. Sa oras pong ito, tinatawagan ko po si Pastor Conrad para po doon sa mayroong mga sakit karamdaman. Ano po? Physically. Ano po? Sige po,
tayo po ay mananalangin, ng kagalingan. Alam niyo po, sa Diyos walang bagay na mahirap para sa Kanya. Ang kailangan mo lang gawin ay papasukin si Lord sa buhay mo. At siya po yung magpapagaling. Hindi po ako ang tagapagpagaling. Ang gagawin lang po natin, iimbitahin ng Panginoong Hesus sa buhay po ng bawat isa. At sabi po nung nireceive ko, Lord, yung humingi ng word, sabi ng Panginoon sa akin sa kanya revelation na kung meron tayong pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, kaya nating utusan yung bundok na lumipat sa dagat. Ibig sabihin po yung mga bagay na matagal mo nang inaalala, mga kinakatakutan, mga bagay na hindi maputol-putol sa iyo, mga sakit karamdaman, hindi maalis-alis. Alam niyo po, simple lang po ang inihingi ng Diyos. Tayo po ay manampalataya sa Kanya. Amen po. Ang sabi po ng salita na po noon ay kung ano daw po yung ipagbawal natin dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. At ano man ang ating kalagan dito sa lupa, kakalagan sa langit. Dahil meron kang pananampalataya. Amen. Sa mga po nanonood ngayon, nag-subscribe ngayon, ay kung kayo po ay nakakadanas ng sakit karamdaman, pag-aalala sa pamilya, lalo ngayon, kalat po yung sakit nitong COVID na to, ay hawakan nyo po yung parte na may masakit sa inyo, yung parte na gusto nyong maalis sa inyo, sa inyong pamilya. Kung kayo po ay may sakit sa pamilya nyo po, hawakan nyo po yung pamilya nyo. At tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Amen po. At sa oras pong ito, Lord, andito po kami sa iyong harapan, Father God, in the name of Jesus. Lord, sa buong pong live family na nanonood ngayon, Lord, sa virtual na to, Panginoon, Lord, ako po ay, nililehans namin sila, Panginoon, in Jesus' name. Lord, sa kapangyarihan mo, Lord, nararamdaman ko, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Lord, na ang bawat na may sakit at karamdaman ngayon, Holy Spirit, in the name of Jesus, Lord, nakakaranas po ng pagpapagaling mo, Panginoon, sa oras pong ito, Lord. Lord, dalangin ko po sa bawat kapatid namin na mayroon sakit karamdaman, mga asintomas, Panginoon, ng sakit, may flu, na napapagkamalang COVID, Panginoon, mga sakit, Lord, sa isip, Lord, sa puso, sa physical na katawan, Panginoon, kabigatan, mga bagay na hindi makagawa sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Lord, in the power of the blood of Jesus, Lord, sa kapangyarihan mo, Lord, tinatalian namin ito sa pangalan mo. Sa pangalan mo, Panginoon Hesus, tinatalian namin ito, Lord. Lord, even sa pamilyang hindi nagkakaroon ng pagkakasundo, mayroong unity, Panginoon, sa pamilya, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita, ay tinatalian namin ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus, Lord God. Lord, tinataas din namin ang aming bishop at aming pastora Susan. Lord, na patuloy namin kinakalagan sa oras pong ito ang kagalingan sa kanila. At sa bawat isa na aming mga kapamilya, sa live, sa mga nanood, Lord, we release healing, Panginoon, in the name of Jesus. Sa oras pong ito, Lord, nananampalataya kami na ang bawat isa, Panginoon, ay na-receive na po yung kagalingan. Lord, we speak healing, Panginoon. We speak deliverance, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Na kagalingan, pagpapalaya, Panginoon, ay tinanggap na po ng bawat isa sa oras pong ito. Panginoon, nananampalataya kami, Lord, na ang bawat pamilya namin, Lord, lalakad sa mundong ito, Lord, na walang kinakatakutan, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Panginoon, dalangin namin, ilagay mo po sa aming puso yung takot sa iyo, Panginoon. Maraming tao takot sa sakit, pero maraming tao hindi takot sa iyo, Panginoong Hesus. Sabi mo sa iyong salita, huwag kaming matakot sa pumapatay ng laman. Matakot kami sa Diyos na pwedeng pumatay ng laman at ng Espiritu. Panginoon, iyon po ang ilagay mo sa aming puso at isipan. At sa oras pong ito, Lord, sa ginamit mo ngayon, si Pastor Ryan, Lord, dalangin namin ang patuloy na pagpapalay umano sa Kanya, Panginoon. Lord, sa kabuuan ng pamilya, Lord, ina-apply din namin in the name of Jesus na ang bawat tahanan namin, Lord, in the power of the blood of Jesus, pinapahira namin ng iyong banal na dugo, ang bawat pamilya, Panginoong Hesus, Lord, ang bawat pamilya namin, Lord, in the power of the blood of Jesus, Panginoon. Sa bawat nakaka-receive ng panalangin ito, Lord, pinapahira namin ito ng banal mong dugo. Ang bawat pamilya, hindi namin inaalaw, Panginoon, Lord, ang gawa ng kaaway sa buhay nila, Panginoon.
mga sickness and diseases na ito, Panginoon, hindi namin to inaalaw sa pangalan mo, Panginoong Isus. Lord, ang kahirapan, Panginoon, pag-alala sa pangalan mo, hindi namin to binibigyan ng karapatan sa pangalan mo. Ang inaalaw namin ngayon sa pangalan mo, Panginoong Isus, Lord, ang pagsama ng banal mong Espiritu. Holy Spirit, hinahayaan ka namin, Panginoon, Lord, na kumilos sa bawat isa sa oras pong ito, Lord. Hinahayaan ka namin, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, sabi mo, so tuwing sila lalapit sa iyo, magkakatanggap ng kagalingan, kagaanan, kapahingan ng kanilang kaluluwa. Panginoon, sa oras pong ito, Lord, we declare, Lord, tinanggap na nila ngayon. Lord, tinanggap na nila, Lord God, ang kagaanan, Panginoon. Lord God, salamat po sa oras pong ito, Lord. Muli, pagpalain mo ang buong Life Family at sa mga hindi pa po namin kapamilya na nakakarinig ng panalangin ito, na nagsasubscribe sa Life in Christ, Panginoon. Lord, we speak healing sa kanila. We speak in joy, Lord. We speak shalom, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, salamat po at ang panalangin ito, Panginoon, ay aming sinaselyuhan, Panginoon, ng banal mong dugo, ng banal mong Espiritu, Lord. At sa oras pong ito, Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maitaas sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise. So, yun po. So, tayo po ay dadako na sa pagbibigay po. Amen. So, alam naman po natin, yung pagbibigay ay yung offering, ayan, at yung tithes. Amen. So, tayo po ay, may babasahin lang po ako sa 2 Samuel 24, 21 to 24. Yan. So, ito po yung kwento ni David. Yan. Sabi po dito ay, yan, sabi, ano po kaya ang inyong pakay? Ayan, kamahalan. At dumalaw po ang inyong abang lingkod. Tanong ni Arauna. Sumagot si David, bibilhin ko ang iyong giikan para sa pagtayuan ng altar ni Yahweh upang mahinto na ang salot. Hindi na po kailangan bilhin ito. Gamitin na po ninyo sa paghahandog. Tugon naman ni Arauna. Sinabi pa niya, meron po akong mga toro dito. Ito na po ang inyong ihandog at ang kariton po naman ito, ang mga pamatok ay gawin na ninyong panggatong. 23. Nang ibigay niya ang lahat ng ito, ay idinugtong pa niya, maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na iyong Diyos. Yan. Verse 24, ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang gikan iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. So, amen. So, yan. So, nakita po natin dito, no, naturo po sa atin na yung essential po. Amen. So, sa atin, ayan, yung spiritual na essential, no? At ito naman po yung essential din, na amen. So, yan, sabi po dito ni hindi yan, babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Amen. So, ito yung sa atin po, yung ating pagbibigay ay dapat din pong magkaroon ng halaga. Amen. At yung parang sabi nga sa English, it will not cost me nothing. Amen. So, yung ibibigay po natin sa Lord is mahalaga po yan. Amen. So, dapat bigyan po natin ng kalagahan din yung ating pagbibigay sa Lord. Amen. At ito po yung magiging silbi na magagamit natin sa ating service o itong sa ating iglesia. Amen po. So, ayun po, no?
Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, na kayo po ay siyang silbing nagiging nagpapaalala sa bawat sa amin, Lord Jesus, oh God, maging sa naturo, Panginoon, ng aming pastora, Aya, Lord Jesus, oh God, na andun nga, Lord God, na patuloy kaming lumapit, bumalik sa iyo at humingi ng tawad. At Lord, we pray sa oras na ito at nandun, gagabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin sa aming pamumuhay sa araw-araw, Panginoon, at maging we pray, Lord God, na patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin, Lord God, sa Life Family. Lord, yung pagpapala, Lord Jesus, oh God, ay alam namin na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. At doon, ihanda mo, Panginoon, ang bawat puso ng bawat isa sa amin, Lord Jesus, oh God, upang maghandog sa iyo ng nararapat, Lord Jesus, oh God. At may ibalik, Panginoon namin, ito ng bukas palad, Lord Jesus. Muli at patuloy na andun, pagpalain mo ang Life Family, Lord Jesus. Muli sa inyo po ang kapurihan, pasalamat. Ito po ang amot sa dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magko-closing prayer. Ano po? Yes, God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord. We thank you, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At patuloy kaming, Lord God, nagpapasalamat, Lord God, sa lahat na na-receive namin, Panginoon. Lord, sa pagpapalang na-receive din ng bawat isa, Lord God, spiritually man to, physically, Panginoon, o anumang aspeto ng buhay namin. Lord, sa oras na to, iniiwan namin sa bawat isa ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Even ang covering ng blood mo, Panginoon. Pag-iingat galing sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God. Ito po aming dalangin. Seal this prayer with your most precious blood. In Jesus' name, Amen. Amen. Nasa iyong mga kamay ang paghilom ng iyong bayan. Pakinggan ang inaalay, ang handog ng pusong nagsisisi. Ang ngalan mo may taglay na pag-asa sa aming bukas. Kalugdan ng inaalay, ang